Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil tapos na kami dito mag-reprap sa ginawa naming mini pool, kaya kumuha na ako dito ng kawayan para masimulan na ang paggawa dito ng tulay. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay kumuha na ako dito ng kawayan at malapit lang ito sa aming bahay mga kapugi. Kaso tatawid ka pa dito sa kalsada. Sa pagkuha ko nito ay hindi ko na kinuhanan ng kamera dahil sa masukal dito ang area na aking pinagkukuhaan. May natira pa nga ako doon na isa, yun ang pinakamalaki mga kapugi. Hindi ko yun nadala dahil sobrang napakabigat na, kaya iniwan ko na lang muna doon at magpapatulong na lang ako mamaya sa aking biyanan. Bali 7 piraso lang dito yung aking naibaba at iniisa-isa ko itong hinahakot sa gilid ng sapa at medyo mainit na nga dito nung ako'y nakababa mula doon sa pinagkukuhanan ko ng kawayan mga kapugi. Kaya kapag natapos ko itong hakutin lahat ay uuwi na muna ako dito para magpahinga. At nung naubos ko na lahat sa pagdala dito, ay pumunta na muna ako dito sa ating mini pool. Binuksan ko na muna dito ang lagusan ng tubig na karang araw pa dahil sa masama dito ang panahon mga kapugi at hindi na muna ako dito naglinis. Kaya kung napansin nyo ay maraming mga dahon at lumot. Kaso nga lang ay may pumasok na naman dito na ahas na pagong. Baka ito pa yung hinuli ko nakaraan na binalik ko sa sapa. Pero ngayon ay hindi ko na ito ibabalik mga kapugi. Marami kasi nag-comment dati na piste daw ito sa sapa at ilog. Kumakain kasi ito ng mga isda, kaya pansamantala ay pinabayaan ko na muna dito sa loob ng mini pool dahil sa may ginagawa pa ako dito mga kapugi. Kukunin ko na lang yan kapag maglilinis na ako doon at sa ngayon ay focus na lang muna ako dito sa paggawa ng tulay. Bali hapon ako dito nagsimula sa paggawa at nakuha ko na yung malaking kawayan na naiwan ko kanina. Ito kasi yung gagamitin ko na panghaligi ng tulay mga kapugi. Pinutol ko ito na sakto lang sa aking kailangan at bago ko ito butasan ay nilinisan ko na muna dito ang kanyang katawan. Bali dito ko pala ilalagay ang tulay na pantay sa hagdanan dito sa gilid ng ating mini pool. Medyo pataasin ko ito ng kaunti para kapag tumaas man dito ang tubig sa sapa ay hindi ito kaagad maabot mga kapugi. Kaya panoorin nyo na lang kung paano ko ito gagawin. Kung napansin nyo ay hindi ko pa yan pinapakuan o pinaputulan yung mga kawayan dahil sa inestimate ko pa rito kung gaano kahaba ang aking kailangan mga kapugi. Kapag nasukatan ko na ito ng maayos, doon na ako magpuputol dito ng mga dulo. Katulad dito sa isang haligi dahil sa semento dito ang kanyang pinapatungan, kaya kailangan ko dito mag-adjust ng kanyang paanan.
Sa ngayon ay hindi pa ito ganong matibay dahil sa konti pa lang ang mga nakalagay, at kapag matapos ko ditong gumawa ng tulay mga kapugi ay balak kong gumawa ng kubo dito sa gitna na pantay dito sa may sapa para may tambayan na kami dito habang kami ay naliligo. Medyo papataasin ko lang dito ang kubo para kapag lumakas man ang ulan at bumaha ay safe ang gagawin nating kubo dito mga kapugi. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 2 na paggawa natin ng tulay. Gamit lamang ang nakuha naming kawayan. At buti na lang ay tinulungan ako dito ng aking biyanan. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kinaumagahan ay pinagpatuloy ko ulit dito ang paggawa natin ng tulay. At para tumibay dito ang haligi na ating inilagay ay nilagyan ko ito ng screw na magkabilaan mga kapugi. Pagkatapos ay tinalayan ko din dito ng alambre para dagdag alalay dito sa ginagawa natin tulay. Sa ngayon ay hindi pa ito ganong matibay dahil konti pa lang dito ang nakalagay ng mga kawayan. Habang may ginagawa nga ako dito, ay hineteran ako dito ng aking asawa ng tubig na inumin. Kapag nauhaw kasi ako dito mga kapugi, ay umuwi pa ako dito ng bahay para ito ikunin. At kulang pa nga dito ang aking kawayan na nakuha ko kahapon. Kaya bago ako kumuha dito ulit, ay ilalagay ko na muna lahat para makita ko kung ilang piraso dito ang aking kailangan na kawayan. Pumunta din pala dito ang aking biyanan sa itaas dahil nag-aasikaso siya dito ng kanyang mga taniman. Nagre-reklamo siya dito sa akin dahil wala pa siyang madadaanan. Kaya sabi ko sa kanya dito na antayin niya na lang ito matapos. Medyo mataas kasi dito ang riprap na ginawa namin sa gilid ng sapa mga kapugi. Kaya nahirapan na siya dito umakyat. Pero kung matapos naman ang tulay na ginawa ko dito, ay hindi na siya dito mahirapan na dumaan. Kahit may mga daladala pa siya dito mabibigat. Kaya hindi basta-basta ang paggawa ko dito ng tulay. Kailangan dapat ito ay matibay para kahit marami man ang dumaan dito ay hindi ito kaagad bibigay. Kaya hindi lang alambre at screw ang inalagay ko dito. Yung mga hindi naaabot ay binabaunan ko dito ng mahabang pako. Nagsusukat ako dito ng kawayan na ilalagay ko na pahalang. Kaso nung ginamit ko na dito ang lagari sa kawayan ay nahirapan ako dito sa pagputol. Kaya ginamitan ko na lang ito ng aking itak at pilit na lang pinantay itong pinutol kong kawayan. Di ko pa nga natapos ito sa paglagay ay kagad ko na muna itong pinatungan para subukan para malaman ko kung nauuga ito kapag ito ay dinadaanan. At ayun nga, hindi pa ito ganong matibay mga kapugi. Kailangan ko pa ito lagyan ng kawayan sa ilalim pero inilagay ko na muna dito lahat ang mga natira at pinantay na muna dito ng maayos para makita ko kung maganda sa tingnan kapag natapos na. Sa oras na ito ay alauna na ng hapon. Kukuha na sana ulit ako dito ng kawayan. Kaso napakainit pa dito ang sikat ng araw. Kaya napagpasyahan ko na mamaya na lang. May sobra pa naman dito ng kawayan. Kaso yung mga dulo na lang. Kaya naisipan ko na lang ito na ilagay na hawakan dito sa ginagawa nating tulay mga kapugi. Kaya bawat haligi dito ng tulay ay akin na dito binubutasan. Buti na lang dito sa aking pinipwistuhan ay hindi ako dito naiinitan dahil sa may mga dahon na nakaharang sa sikat ng araw. Habang naglalagay nga ako dito ng hawakan ay dumating naman dito ang aking biyanan. Galing pa siya doon sa itaas ng bundok mga kapugi.
Nag-aasikaso din kasi siya doon sa kanyang mga taniman. May tanim kasi siya doon na kalabasa, pipino at pinya. Kaya kapag bumababa siya ng bundok ay may mga dadala siyang bunga ng pinya na kanya namang binibenta dito sa ibaba. Pero bago siya pumunta dito sa akin ay nagpahinga na muna siya mga kapugi. At tinanong niya ako dito kung ilan pa ang kulang na kawayan dahil sasamahan niya ako sa pagkuha nito. Para tumibay pa itong hawakan na aking inilagay, ay binaunan ko din ito ng screw mga kapugi. Pagkatapos ay nagpalit na ako dito ng damit dahil kukuha na kami dito ng kawayan ng aking biyanan. Dito lang kami sa gilid ng kalsada. Yung kalsada na dyan mga kapugi. Dyan banda yung ating mini pool sa ibaba lang. Tawid lang ng kalsada. Sinabi ko dito sa aking biyanan na dagdagan pa ng matibay na kawayan dito banda sa ilalim dahil nauuga pa ito kapag nadadaanan at yun din daw ang napansin niya kanina. Kaya yung mga nailagay namin dito ay yung pinakapuno ng kawayan. Hindi man mababalik natin. Puta. Nagputol din kami dito ng kawayan para sa gagamitan namin na pang-ipit dito mga kapugi dahil hindi ko na ito dito gagamitan ng pako dahil alambre na lang ang ilalagay ko na pantali. Kaso naubusan lang ako dito ng alambre mga kapugi kaya pansamantala ay papatong ko na lang muna ito dito. Pero pwede na itong madadaanan kahit hindi pa ito natatalian. Sa oras na ito ay alas 4 na kasi ng hapon kaya alanganin nang bumili pa ako dito ng alambre. Kuhan mo na. Taga na. Okay na. Hindi ka tulad kanito. Grabe. Oh. Pero hindi pa ito tapos. Maglalagay pa tayo dito ng hagdanan niya. Tsaka doon, lalagyan pa natin doon mga kapugi. Hindi ko muna ito pinakuan mga kapugi dahil ang bala ko ito gagawin ay lagyan na lang ng alambre o tie wire dito. Kasi kapag pako yung ilalagay natin mga kapugi ay gumagalaw kasi ito. Kaya mabilis na lumuwag yung pako dito tsaka matatanggal lang yung kawayan. And kung napansin nyo may butas dito, lalagyan ko pa yan dito ng tukod mga kapugi. Tsaka dito. Ito nga tatanggalin ko pa to. Sumobra. Kasi maglalagay yan nakakuan lahat. Hindi pa nakapix. Pinatibay lang natin at dinagdagan ng kawayan. Yan. Tsaka maglalagay tayo dito ng bakod niya. Hindi natin alam, di ko pa sure kung ano yung design na ilalagay ko, yung pa slanting ba ganyan or pa tayo na bakod. Kaya pag-isipan ko pa kung ano yung maganda dyan mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless yun yung lahat.